May isang bagay na hindi mo pa inaamin sa sarili mo. Hindi mo talaga sila namimiss. Ang namimiss mo ay ang bersyon ng sarili mo noong naniniwala ka pang mahalaga ka sa kanila. Masakit pakinggan pero totoo. At kung napansin mo, hindi ka umiiyak dahil wala na sila. Umiiyak ka dahil unti-unti mong nakikita na kaya mo palang mabuhay nang wala sila. At ang katotohanan iyon ay parehong nakakatakot at nakakalaya. Marahil ilang buwan o baka ilang taon ka nang nakakulong sa isang tahimik na kulungan. Hindi bakal ang rehas nito, hindi rin kandado, mga alaala, mga baka sakali, mga mensaheng hindi dumating, mga gabing paulit-ulit mong tinatanong ang sarili mo kung saan ka nagkulang. At habang ginagawa mo iyon, may isang bagay na hindi mo napapansin. Unti-unti mong ibinibigay ang kapangyarihan ng buhay mo sa isang taong matagal nang umalis. Ang pinakamasakit, minsan hindi nila alam na hawak nila ang kapangyarihang iyon. Ikaw mismo ang nag-abot. At ngayong video, pag-uusapan natin ang isang hindi komportabling katotohanan na bihirang pag-usapan ng mga tao. Bakit habang mas bumibitaw ka, mas parang bumabalik ang atensyon nila? Bakit kapag tumigil ka ng humabol, saka sila naguguluhan? At bakit minsan? Ang pagkawala mo ang unang pagkakataon na nakita nila ang halaga mo. Pero mag-ingat, dahil ang sagot ay hindi tungkol sa pagmanipula. Hindi ito tungkol sa paghihiganti. Mas malalim pa ron. Kung ngayon mo lang nadiskubre ang channel na to, welcome dito. Hindi ka makakarinig ng mga salitang gusto mo lang marinig, kundi ng mga katotohanang kailangan mong harapin. Hindi ito lugar para sa mababaw na motivation, ito ay para sa mga taong handang makita ang sarili nila kahit masakit. Kung ikaw yung tipo ng taong pagod na sa paulit-ulit na cycle, yung laging nagbibigay pero nauubos, yung umaasang babalik kahit paulit-ulit nang nasasaktan, at gusto mo nang magising sa realidad, nasa tamang lugar ka. Dahil dito, hindi natin tatakpan ang katotohanan. Hindi natin i-justify ang sakit, at lalong hindi natin gagawing drama ang mga bagay na kailangan mong maintindihan. Pag-uusapan natin ang mga bagay na kadalasan iniiwasan, mga katotohanang tahimik pero malakas ang tama. At kung handa ka nang harapin kung ano talaga ang pumipigil sa'yo. Hindi yung sinasabi ng iba, kundi yung totoo. Simulan na natin. Number 1, hindi kanila na-miss ang nakasanayan nila ang nawala. Nagsisimula ito sa isang lumang obserbasyon mula sa filosofiya. Sabi ni Plato, maraming tao ang hindi umiibig sa realidad. Umiibig sila sa ideya ng isang bagay. At maring iyon ang nangyari sa inyong dalawa. Hindi kanila minahal bilang tao. Minahal nila ang ideya na palagi kang nandiyan. Parang ilaw sa kwarto. Hindi mo ito pinapansin habang bukas. Pero sa sandaling mawala ang liwanag, saka mo lang nararamdaman kung gaano kadilim ang paligid. Hindi dahil mahal mo ang ilaw, kundi dahil nasanay ka rito. At iyon ang isa sa pinakamalupit na katotohanan tungkol sa mga relasyon. Hindi lahat ng pagkawala ay pagkawala ng pagmamahal. Minsan, pagkawala lamang ito ng isang bagay na naging bahagi na ng pang-araw-araw na buhay ng isang tao. Katulad ng hangin, hindi mo ito pinapasalamatan araw-araw. Hindi mo ito iniisip, hindi mo ito hinahanap. Pero subukan mong mawalan nito kahit ilang segundo. Bigla mong mararamdaman kung gaano ito kahalaga. At minsan ganoon din ang nangyayari sa mga tao. Habang nandyan ka, tahimik kang nagbibigay ng suporta. Ikaw ang unang nag-aalala kapag may problema sila. Ikaw ang laging available kapag kailangan ka. Ikaw ang taong isang tawag lang ay handang makinig. Ngunit dahil lagi kang nandyan, naging normal ka. At ang problema sa pagiging normal sa mata ng iba ay minsan hindi na nila nakikita ang halaga mo. Hindi dahil wala kang halaga, kundi dahil nasanay silang nandiyan ka. Napansin mo ba kung paano pinapahalagahan ng mga tao ang mga bagay kapag huli na, kapag nawala na, kapag hindi na nila mahawakan, kapag hindi na nila maabot? Bigla nilang sasabihin, ang laki pala ng naitulong niya sa buhay ko. Ang bait pala niya. Ang hirap pala kapag wala siya. Ngunit nung nandyan ka pa, bihira nilang sabihin iyon. Mas maaring masakit itong marinig, pero baka ito ang kailangan mong marinig ngayon. Hindi mo responsibilidad na pilitin ang isang tao na makita ang halaga mo. Dahil kapag ang isang tao ay kailangang kumbinsihin para makita ang iyong halaga, hindi problema ang halaga mo. Ang problema ay ang kanilang paningin. Ngunit alam mo kung ano ang mas nakakalungkot? Habang abala silang masanay sa presensya mo,
Ikaw naman ay unti-unting nagbabago para lamang manatili sa buhay nila. Pinipili mo ang mga salitang gusto nilang marinig. Tinatago mo ang mga bahagi ng sarili mong baka hindi nila magustuhan. Pinapatawad mo ang mga bagay na hindi mo naman talaga dapat pinapatawad. Tinitiis mo ang mga bagay na dati ay hindi mo papayagang mangyari. At sa bawat kompromisong ginagawa mo, may maliit na bahagi ng sarili mo ang nawawala. Unti-unti, tahimik, halos hindi mo mapansin. Hanggang isang araw, tumingin ka sa salamin at hindi mo na makilala ang taong nakatingin pabalik. Dahil sa sobrang pagsisikap mong huwag silang mawala, ikaw ang nawala. At iyon ang dahilan kung bakit maraming tao ang nahihirapang bumitaw. Hindi dahil mahal pa nila ang tao, kundi dahil nakalimutan na nila kung sino sila bago dumating ang taong iyon. Nakakatakot magsimula muli kapag hindi mo nakilala ang sarili mo. Nakakatakot maglakad mag-isa kapag nasanay kang may kasabay. Ngunit narito ang isang bagay na bihirang sabihin ng mga tao. Ang pagbitaw ay hindi lang pagkawala ng isang tao. Ang pagbitaw ay may pagbawi. Pagbawi ng oras na ibinigay mo. Pagbawi ng enerhiyang naubos. Pagbawi ng respeto sa sarili mong matagal mong ipinagpalit para lamang manatili sa buhay ng iba. At minsan, ang pinakamasakit na bahagi nito ay ang pagkaunawa na hindi naman talaga nila hinihingi ang lahat ng sakripisyong ginawa mo. Ikaw mismo ang nag-alok dahil umaasa kang balang araw, mapapansin nila, maiintindihan nila, mamamahalin ka nila sa parehong paraan. Ngunit hindi ganoon gumagana ang pagmamahal. Hindi mo mabibili ang pagmamahal gamit ang sakripisyo. Hindi mo mapipilit ang pagpapahalaga gamit ang sobrang pagbibigay. At hindi mo makukuha ang respeto sa pamamagitan ng paglimot sa sarili mo. Sa katunayan, madalas kabaligtaran ang nangyayari. Habang mas lalo mong kinakalimutan ang sarili mo para sa ibang tao, mas lalo nilang nakakalimutan kung gaano ka kahalaga. Dahil ang taong hindi pinahahalagahan ang sarili niya ay nagtuturo rin sa iba kung paano siya tratuhin. At dito pumapasok ang isang hindi komportableng tanong. Paano kung hindi mo talaga sila namimiss? Paano kung ang namimiss mo ay ang pakiramdam na may dahilan kang gumising sa umaga? Paano kung ang namimiss mo ay ang mga pangarap na binuo mo kasama sila? Paano kung ang namimiss mo ay hindi ang tao, kundi ang bersyon ng sarili mong naniwalang magiging maayos ang lahat? Dahil kapag naging tapat ka sa sarili mo, mapapansin mong maraming alaala ang hindi mo naman talaga gustong balikan. Ang gusto mong balikan ay ang pag-asa, ang posibilidad, ang pangakong hindi natupad. At iyon ang dahilan kung bakit napakahirap kumawala. Hindi ka nakikipaglaban sa isang tao. Nakikipaglaban ka sa isang ilusyon. Isang ilusyon na nagsasabing magiging masaya ka lamang kapag bumalik sila. Ngunit habang mas pinagmamasdan mo ang katotohanan, unti-unti mong nakikita ang isang bagay. Hindi mo kailangan ang kanilang pagbabalik para maging buo. Hindi mo kailangan ang kanilang atensyon para magkaroon ng halaga. At hindi mo kailangan ang kanilang pagpili para piliin ang sarili mo. Dahil may mga taong hindi makakakita ng halaga mo hanggat hindi ka nawawala. At may mga taong hindi kailanman makakakita nito kahit mawala ka pa. Ngunit alinman doon, iisa lang ang katotohanan. Hindi nagbabago ang halaga ng isang diamante kahit hindi ito makita ng tamang tao. At ganoon din ang halaga mo. At marahil sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nagsisimula mo nang maintindihan iyon. At doon nagsisimula ang tunay na pagbabago. Number 2. Ang pinakamapanganib na kulungan ay ang kusang loob mong pinasukan. May isang kwento tungkol sa pilosopong si Nietzsche. Naniniwala siya na ang pinakamapanganib na kulungan ay hindi iyong ipinipilit ng ibang tao, kundi iyong kusang loob mong pinapasok. Ay isipin mo yon, hindi rehas, hindi kandado, hindi pader, kundi mga paniniwalang matagal mo nang pinanghahawakan kahit sila mismo ang sumisira sa iyo. At kung titingnan mo ng mabuti, maraming tao ang nabubuhay sa ganoong klase ng kulungan. Naglalakad sila, ngumingiti, pumapasok sa trabaho, nakikipag-usap, ngunit sa loob nila, nakakulong sila sa isang taong matagal nang wala. Nakakulong sila sa isang alaalang hindi nababalik. Nakakulong sila sa isang posibilidad na baka hindi naman talaga mangyari. Ilang tao ang nananatili sa mga relasyong ubos na sila dahil umaasa pa rin silang balang araw ay magbabago ang lahat. Ilang tao ang paulit-ulit na bumabalik sa parehong sugat dahil mas pamilyar ang sakit kaysa sa kawalan. Minsan mas komportable tayong masaktan
kaysa maghilom. Dahil ang paghilom ay nangangailangan ng pagbitaw at ang pagbitaw ay parang maliit na kamatayan. Kailangan mong patayin ang lumang bersyon ng sarili mo. Yung taong naghihintay, yung taong umaasa, yung taong naniniwalang darating ang kaligayahan kapag bumalik sila. At iyon ang bahagi na bihirang pag-usapan. Karamihan sa mga tao ay hindi nahihirapang kalimutan ng isang tao. Nahihirapan silang kalimutan ang kinabukasang inimbento nila sa isip nila, ang bahay na pinangarap nila, ang mga planong hindi natuloy, ang mga usapang balang araw, ang mga pangakong hindi naman nangyari. Sa madaling salita, hindi tao ang kinakapitan nila, pangarap. At kapag nawala ang taong iyon, parang gumuho rin ang mundong itinayo nila sa isip nila. Kaya hindi kataka-taka kung bakit may mga taong ilang taon nang nakalipas pero hindi pa rin maka-move on. Hindi dahil mahal pa rin nila, kundi dahil hindi pa nila tinatanggap na tapos na ang kwento na ginawa nila sa isip nila. May isang konsepto sa psikolohiya na tinatawag na familiar pain, pamilyar na sakit. Ito ang dahilan kung bakit may mga taong mas pinipiling manatili sa sitwasyong sumasakit sa kanila kaysa sumubok ng bago. Dahil kahit masakit, kilala nila ito. Alam nila kung paano mabigo. Alam nila kung paano umiyak. Alam nila kung paano maghintay. Ngunit ang hindi nila alam ay kung sino sila kapag wala na ang taong iyon. At para sa marami, mas nakakatakot iyon. Mas nakakatakot ang hindi alam kaysa sa sakit na nakasanayan na. Parang isang bilanggo na matagal nang nakakulong. Kapag binuksan mo ang pinto ng selda niya, hindi siya agad tatakbo palabas. Minsan natatakot pa siya dahil ang kulungan ay naging tahanan na niya. At baka ganito ka rin ngayon, hindi ka na nakakulong dahil sa ginawa nila. Nakakulong ka dahil sa mga kwentong paulit-ulit mong sinasabi sa sarili mo. Siguro kung naging mas mabait ako. Siguro kung mas naghintay pa ako. Siguro kung hindi ako sumuko. Siguro kung mas minahal ko pa siya. Ngunit narito ang tanong na maaaring magpabago sa lahat. Paano kung wala ka namang dapat ayusin? Paano kung ang buong panahong ito sinusubukan mong lutasin ang problemang hindi naman ikaw ang gumawa? Dahil minsan, ang pinakamahirap tanggapin ay hindi ang katotohanang iniwan ka nila, kundi ang katotohanang ginawa mo ang lahat ng kaya mo. At kahit ginawa mo yon, hindi pa rin sila nanatili. Masakit yon. Dahil mas gusto nating maniwalang may kulang tayo. Mas gusto nating isipin na may mali tayong nagawa. Dahil kung may mali tayong nagawa, may control pa tayo. May magagawa pa tayo. May maayos pa tayo. Ngunit paano kung wala na talagang maayos? Paano kung ang tanging natitira ay tanggapin ang katotohanan? Doon nagsisimula ang tunay na laban. Hindi laban para mabawi sila. Hindi laban para patunayan ang halaga mo. Kundi laban para palayain ang sarili mo. At kakaiba ang laban na iyon dahil walang makakakita, walang palakpakan, walang medalya. Tahimik itong nangyayari sa mga gabing hindi ka makatulog. Sa mga umagang pinipilit mong bumangon. Sa mga sandaling gusto mong mag-message pero pinipili mong huwag. Sa mga pagkakataong gusto mong silipin ang buhay nila pero pinipili mong ituon ang pansin sa sarili mo. At bawat beses na ginagawa mo iyon, may maliit na bahagi ng kulungan ang gumuho. Hindi agad, hindi sabay-sabay. Dahan-dahan, parang yelo na natutunaw, parang sugat na unti-unting naghihilom. At isang araw may mangyayari, tahimik, halos hindi mo mapansin. Gigising ka at mapapansin mong hindi na ganoon kasakit. Hindi dahil bumalik sila, hindi dahil nagsorry sila, hindi dahil nabigyan ka ng closure, kundi dahil sa wakas, tumigil ka ng itali ang kaligayahan mo sa presensya nila. At sa sandaling iyon, magsisimula mong maintindihan ang isang bagay na matagal mo nang hindi nakikita. Ang pinto ng kulungan ay matagal nang bukas. Ikaw lang ang natatakot lumabas. Ngunit ngayon, unti-unti ka nang naglalakad, papunta sa liwanag. Number 3, ang araw na hindi mo na sila unang naiisip. Gigising ka isang umaga at hindi mo na sila unang maiisip. At siyang nakakatawa, baka hindi mo agad mapansin dahil matagal mong inisip na ang paghilom ay parang kidlat. Isang malaking pagbabago, isang dramatic na sandali, isang araw na gigising ka at bigla na lang mawawala ang lahat ng sakit. Pero hindi ganoon gumagana ang tunay na paghilom. Mas kahawig ito ng pagsikat ng araw. Dahan-dahan, tahimik. Halos hindi mo napapansin habang nangyayari. Hanggang sa isang punto, magugulat ka na lang na maliwanag na pala.
Makakarinig ka ng kantang dati mong iniiyakan at wala ka nang mararamdaman. Mapapadaan ka sa lugar na dati ninyong pinupuntahan at hindi nasasakit ang dibdib mo. Makikita mo ang pangalan nila at hindi na bibilis ang tibok ng puso mo. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, hindi mo na kailangang pigilan ang sarili mong isipin sila dahil kusa na itong tumigil. At doon nagsisimula ang tunay na kapangyarihan. Hindi dahil nakalimutan mo sila, kundi dahil naalala mo ang sarili mo. Maraming tao ang nagkakamaling isipin na ang paghilom ay tungkol sa paglimot. Hindi. Hindi mo kailangang kalimutan ng isang tao para makalaya dahil may mga taong naging bahagi ng buhay mo. May mga alaalang tunay. May mga sandaling mahalaga. Hindi mo kailangang burahin ang mga iyon. Ang tunay na kalayaan ay kapag naaalala mo sila nang hindi mo na kailangang bumalik. Kapag kaya mo nang tingnan ang nakaraan nang hindi mo gustong manirahan doon. Kapag kaya mo nang sabihin, "Oh, nangyari iyon. Oh, minahal ko siya. Oh, nasaktan ako." Pero tapos na. At napakalaking pagkakaiban yun. Dahil dati, bawat alaala ay parang tanikala. Ngayon, alaala na lang. Dati, bawat pagbanggit sa pangalan nila ay parang sugat. Ngayon, pangalan na lang. Dati, bawat gabi ay puno ng mga tanong. Ngayon, puno na ng katahimikan. At alam mo kung ano ang pinakakamangha-mangha? Hindi ito nangyayari sa araw na bumalik sila. Hindi ito nangyayari sa araw na humingi sila ng tawad. Hindi ito nangyayari sa araw na sa wakas ay naintindihan ka nila. Nangyayari ito sa araw na tumigil ka ng maghintay. Dahil habang naghihintay ka, nakatali pa rin ang buhay mo sa kanila. Habang naghihintay ka, sila pa rin ang sentro ng emosyon mo. Habang naghihintay ka, kahit wala na sila, kontrolado pa rin nila ang direksyon ng isip mo. Ngunit isang araw, mapapagod kang maghintay. At hindi ito galit, hindi ito sama ng loob, hindi ito paghihiganti. Pagod lang. Yung klase ng pagod na nagsasabing, tama na. Tama na ang pag-asa sa bagay na hindi ko kontrolado. Tama na ang pagbibigay ng enerhiya sa taong hindi naman na bahagi ng buhay ko. At sa sandaling iyon, may kakaibang pagbabago na nagsisimulang mangyari. Unti-unti mong binabawi ang sarili mo. Binabawi mo ang oras mo. Binabawi mo ang atensyon mo. Binabawi mo ang mga pangarap na matagal mong ipinagpaliban dahil abala kang iniisip sila. Napansin mo ba? Kapag talagang nakalaya ka na, tumitigil ka ng magpakitang gilas. Hindi mo na kailangang patunayan na masaya ka. Hindi mo na kailangang mag-post para pagselusin sila. Hindi mo na kailangang magmukhang successful para mapansin nila. Hindi mo na kailangang magparinig. Hindi mo na kailangang magpanggap dahil ang taong tunay na gumaling ay wala nang kailangang patunayan. Ang taong tunay na nakalaya ay hindi na interesado kung ano ang iisipin ng iba. At dito, nagugulat ang maraming tao. Dahil sanay silang isipin na ang kapangyarihan ay maingay, na ang lakas ay laging nakikita, na ang tagumpay ay kailangang ipakita. Ngunit ayon sa mga Stoic philosophers, ang pinakamataas na anyo ng kapangyarihan ay ang kakayahang kontrolin ang sarili mong isip, hindi ang kontrolin ang ibang tao. Hindi ang baguhin ang nararamdaman nila, hindi ang pilitin silang magsisi, kundi ang kakayahang mamuhay ng payapa kahit hindi mo makuha ang gusto mo. At yun ang nagsisimulang mangyari sa iyo. Hindi mo na kailangang malaman kung namimiss ka nila. Hindi mo na kailangang malaman kung nagsisisi sila. Hindi mo na kailangang malaman kung may bago na silang mahal. Dahil sa wakas, mas naging interesado ka na sa sarili mong buhay kaysa sa buhay nila. At iyon ang punto kung saan tunay na nagsisimula ang kalayaan. Ngunit nakakagulat, iyon din ang bahagi na madalas nakakapagpagulo sa ibang tao. Dahil sanay silang umiikot ang mundo mo sa kanila. Sanay silang may access sa atensyon mo. Sanay silang alam nilang anumang mangyari. Nandyan ka pa rin. Sanay silang alam nilang kaya ka nilang balikan anumang oras. Ngunit ngayon iba na. Hindi dahil hinarangan mo sila. Hindi dahil galit ka. Hindi dahil gusto mong saktan sila. Kundi dahil may buhay ka ng binubuo. May direksyon ka ng sinusundan. May sarili ka ng pinipiling alagaan. At iyon ang bagay na hindi nila maintindihan. Dahil maraming tao ang handang harapin ang galit mo. Maraming tao ang handang harapin ang luha mo. Maraming tao ang handang harapin ang mga reklamo mo. Ngunit kakaunti ang handang harapin ang katahimikan mo. Dahil ang katahimikan mo ay nangangahulugang wala ka ng hinihingi. Wala ka ng hinahabol. Wala ka ng inaasahan. At sa wakas, wala ka ng kailangang patunayan.
Hindi ka galit, hindi ka naghihigante, hindi ka nakikipaglaro. Nabubuhay ka lang. At maaring iyon ang pinakamapanganib na bersyon ng isang tao. Hindi ang taong puno ng galit, kundi ang taong sa wakas ay natutong maging masaya kahit wala ang bagay na dati niyang akala ay hindi niya kayang mawala. Dahil sa araw na hindi mo na sila unang naiisip paggising mo, hindi lang sila ang nawala sa sentro ng buhay mo. Sa araw na iyon, bumalik ang isang taong matagal nang nawawala. Ikaw. Number 4. Bakit minsan saka sila nagiging interesado kapag umalis ka na? Ayon sa psikolohiya, may konsepto na tinatawag na psychological reactance. Kapag pakiramdam ng tao ay may nawala sa kanilang kontrol, nagiging mas aware sila rito. Ang bagay na dati nilang hindi pinapansin ay biglang nagiging mahalaga. Hindi dahil nagbago ang halaga nito, kundi dahil nawala ang kanilang access dito. Isipin mo ang isang pinto. Habang bukas ito, bihira mo itong pansinin. Ngunit kapag isinara ito at hindi mo na mabuksan, doon ka biglang nagiging interesado sa kung ano ang nasa kabilang panig. Hindi dahil nagbago ang laman ng kwarto, kundi dahil hindi mo na ito basta-bastang mapapasok. At minsan ganun din ang nangyayari sa mga relasyon. Habang palagi kang nandyan, hindi ka nila gaanong iniisip. Hindi dahil wala kang halaga, kundi dahil sigurado sila sa iyo. Sigurado silang sasagot ka, sigurado silang maghihintay ka. Sigurado silang mauunawaan mo sila. Sigurado silang kahit gaano kanila baliwalain, nandyan ka pa rin. Ngunit isang araw nagbago ang lahat. Hindi ka na nag-message. Hindi ka na naghabol. Hindi ka na nagtanong. Hindi ka na humingi ng paliwanag at biglang nagkaroon ng katahimikan. At ang katahimikang iyon ay mas malakas kaysa sa lahat ng salitang sinabi mo noon. Dahil sa unang pagkakataon, wala na silang kasiguraduhan. At ang pagkawala ng kasiguraduhan ay isa sa mga bagay na pinakamahirap tanggapin ng tao. Ngunit narito ang isang hindi komportableng katotohanan. Kapag nagsimula silang maging interesado ulit, hindi ito automatikong nangangahulugang mahal ka nila. At ito ang bahagi na ayaw marinig ng maraming tao. Minsan ang hinahanap nila ay hindi ikaw, kundi ang pakiramdam na kaya ka pa rin nilang makuha. Minsan hindi ikaw ang namimiss nila, kundi ang access nila sa iyo. Minsan hindi ang pagmamahal mo ang hinahanap nila, kundi ang kumpirmasyon na nandyan ka pa rin kapag gusto ka nilang balikan. Masakit marinig iyon, pero mahalagang maintindihan. Dahil kung hindi, mapagkakamalan mo ang atensyon bilang pagmamahal. Mapagkakamalan mo ang curiosity bilang commitment at mapagkakamalan mo ang pagbabalik bilang pagbabago. Ngunit hindi lahat ng bumabalik ay nagbago. May mga taong bumabalik lamang dahil nagulat sila na nakaalis ka. May mga taong bumabalik dahil hindi nila inaasahang kaya mo silang bitawan. May mga taong bumabalik dahil sa unang pagkakataon, nakita nilang hindi na sila ang sentro ng mundo mo. At para sa ilang tao, yun ang bagay na hindi nila matanggap. May isang obserbasyon si Machiavelli na hanggang ngayon ay makikita mo pa rin sa ugali ng tao. Madalas mas pinahahalagahan ng tao ang isang bagay kapag nahihirapan silang makuha ito. Habang madaling maabot, hindi nila gaanong nakikita ang halaga. Ngunit kapag nawawala na ito, doon sila nagigising. At kung minsan, doon nagsisimula ang pagsisisi. Ngunit mag-ingat dahil ang pagsisisi ng isang tao ay hindi automatikong responsibilidad mong ayusin. Hindi mo kailangang bumalik dahil nagsisi sila. Hindi mo kailangang buksan muli ang sugat dahil may guilt sila. Hindi mo kailangang ulitin ang isang aralin na matagal mo nang natutunan. At dito pumapasok ang pinakamalaking pagsubok. Dahil kapag nagsimula silang magpakita ulit ng interes, may bahagi ng puso mo na matutuwa. Natural iyon. Tao ka lang. Matagal mong hinintay na mapansin ka. Matagal mong hinintay na makita nila ang halaga mo. Matagal mong hinintay na marinig ang mga salitang hindi nila kailanman sinabi. Kaya kapag dumating ang atensyon na yon, para itong ulan sa tuyong lupa, nakakabuhay, nakakagaan, nakakaadik. Ngunit kailangan mong tanungin ang sarili mo ng isang napakahirap na tanong. Kung bumalik sila ngayon, bumabalik pa sila dahil nagbago sila? O dahil nagbago ang sitwasyon, magkaibang bagay iyon? Dahil ang tunay na pagbabago ay hindi makikita sa mga salita. Makikita ito sa mga desisyong paulit-ulit nilang ginagawa. Makikita ito sa consistency. Makikita ito sa respeto. Makikita ito sa mga aksyon kapag wala ng drama, wala ng takot, at wala ng banta ng pagkawala.
Dahil napakadaling magsabi ng "na-miss kita", mas mahirap patunayan ito. Napakadaling magsabi ng "nagkamali ako", mas mahirap baguhin ang ugaling naging dahilan ng pagkakamaling yon. At dito maraming tao ang nadadapa. Kapag nakita nilang bumalik ang atensyon ng dating tao sa kanila, bumabalik din sila sa lumang bersyon ng sarili nila. Muli silang naghahabol, muli silang naghihintay, muli silang umaasa. Muli nilang inilalagay ang buong kaligayahan nila sa kamay ng ibang tao. At unti-unting nawawala ang lahat ng progreso. Parang taong nakatakas na sa kulungan, pero kusa ring bumalik. Parang taong nakatawid na sa bagyo, pero piniling lumangoy pabalik sa gitna nito. Dahil minsan, ang pinakamalaking tukso ay hindi ang sakit, kundi ang pamilyar. At ang pamilyar ay mapanlinlang. Dahil hindi ibig sabihin na pamilyar ang isang bagay ay mabuti na ito para sa iyo. Hindi ibig sabihin na namimiss mo ang isang tao ay dapat mo na silang balikan. Hindi ibig sabihin na bumalik sila ay sila na ang tamang tao para sa buhay mo. Kaya mahalagang maintindihan ito. Ang tunay na detachment ay hindi kapag wala ka ng nararamdaman. Ang tunay na detachment ay kapag may nararamdaman ka pa rin, pero hindi mo hinahayaan na kontrolin nito ang mga desisyon mo. Kapag kaya mong makita silang bumalik nang hindi nawawala ang sarili mo. Kapag kaya mong marinig ang mga salitang matagal mong gustong marinig nang hindi agad ibinibigay ang tiwala mo. Kapag kaya mong piliin ang kapayapaan mo kaysa sa pansamantalang kasiyahan. Dahil sa huli, ang layunin ng pagbitaw ay hindi para habulin kanila. Hindi para pagsisihan kanila. Hindi para makita nila ang halaga mo. Ang layunin ng pagbitaw ay para makita mo mismo ang halaga mo kahit hindi nila ito makita. Ang layunin ng pagbitaw ay para hindi mo na kailangang magmakaawa para sa atensyon, para hindi mo na kailangang patunayan ang halaga mo, para hindi mo na kailangang habulin ang sino mang ayaw manatili. Dahil kapag tunay kang nakalaya, may isang bagay kang mauunawaan. Ang pinakamagandang pakiramdam ay hindi kapag bumalik sila. Ang pinakamagandang pakiramdam ay kapag dumating ang araw na kahit bumalik sila, kaya mo nang mabuhay nang hindi mo sila kailangan. At iyon ang sandaling wala na silang kontrol sa puso mo. Dahil sa wakas, ibinalik mo na ito sa tunay nitong may-ari, ang sarili mo. Number 5, ang leksyon ng hardinero. Naalala ko ang isang lumang kwento tungkol sa isang hardinero. May paborito siyang bulaklak. Hindi ito ang pinakamalaki sa kanyang hardin. Hindi rin ito ang pinakamaganda. Pero may espesyal itong lugar sa puso niya. Kaya araw-araw niya itong dinidiligan. Araw-araw niya itong binabantayan. Araw-araw niya itong tinitingnan para siguraduhing maayos ang kalagayan nito. Sa umpisa, parang pagmamahal iyon. Parang pag-aaruga, parang malasakit. Ngunit habang lumilipas ang panahon, may nangyaring hindi niya inaasahan. Sa sobrang pag-aalala niya na baka malanta ang bulaklak, hindi na niya ito binigyan ng pagkakataong lumakas ng mag-isa. Sa sobrang pagdidilig na babad ang mga ugat, sa sobrang pagbabantay, natakpan nito ang sikat ng araw na kailangan ng halaman. Sa sobrang paghawak nasira ang mga dahon. At unti-unti itong nalanta, hindi dahil kulang ang pagmamahal, kundi dahil sobra ang kontrol. At doon niya natutunan ng isang leksyon na bihirang maintindihan ng karamihan. Hindi lahat ng bagay ay lumalago sa pamamagitan ng pagkapit. May mga bagay na lumalago lamang kapag binibigyan ng espasyo. At minsan ganun din ang nangyayari sa mga tao. Minsan hindi ka nasasaktan dahil kulang ang pagmamahal mo. Nasasaktan ka dahil masyado mo nang ipinagkait sa sarili mo ang kalayaan. Masyado mo nang ginawang sentro ng buhay mo ang isang tao. Masyado mo nang iniikot ang mga desisyon mo sa kanila. Masyado mo nang isinakripisyo ang sarili mong kapayapaan para lamang mapanatili ang isang koneksyong unti-unti ka namang inuubos. At ang pinakamasakit, madalas hindi natin ito napapansin. Dahil ang sobrang pagkapit ay madalas nagkukunwaring pagmamahal. Ang sobrang pagsasakripisyo ay nagkukunwaring kabutihan. Ang sobrang pagtitiis ay nagkukunwaring katapatan. Ngunit hindi lahat ng pagtitiis ay pagmamahal at hindi lahat ng sakripisyo ay marangal. May mga pagkakataong ang pagtitiis ay isa na lamang paraan para iwasan ang katotohanan. At ang katotohanan ay ito, may mga taong hindi mo kailangang habulin, may mga taong hindi mo kailangang kumbinsihin, may mga taong hindi mo kailangang ipaglaban araw-araw para manatili. Dahil ang tunay na koneksyon ay hindi parang digmaan na kailangan mong labanan bawat umaga.
Hindi ito parang halaman na kailangan mong hilahin pataas para lumaki. Sa katunayan, kapag hinila mo ang isang halaman para pabilisin ang paglaki nito, masisira lamang ang mga ugat nito at baka ganun din ang ginagawa mo sa sarili mo. Pinipilit mong pabilisin ang mga bagay. Pinipilit mong makuha ang pagmamahal na hindi kusang ibinibigay. Pinipilit mong ayusin ang isang taong ayaw namang magbago. Pinipilit mong manatili sa isang lugar na matagal nang nagsasabing hindi ka nakabilang doon. At habang ginagawa mo iyon, hindi mo napapansing ikaw ang nasisira. May isang bagay na napansin ng mga Stoic philosophers tungkol sa kalikasan ng tao. Mas madalas tayong magdusa dahil sa ating attachment kaysa sa mismong pagkawala. Pag-isipan mo iyon. Kapag may hawak kang buhangin sa palad mo, mananatili ito kung relax ang pagkakahawak mo. Ngunit kapag hinigpitan mo ng husto ang kamao mo, unti-unti itong lalabas sa pagitan ng mga daliri mo. Mas lalo kang kumakapit. Mas lalo mo itong nawawala. At minsan, iyon mismo ang nangyayari sa mga relasyon. Habang mas natatakot kang mawala sila, mas lalo kang kumakapit. Habang mas kumakapit ka, mas nawawala ang natural na daloy ng pagmamahal. Habang nawawala ito, mas lalo kang natatakot. At nagsisimula ang isang siklong walang katapusan. Takot, pagkapit, pagod, sakit, at muli takot. Ngunit isang araw, may darating na sandali kung saan mapapagod ka rin. Hindi dahil wala ka ng pakialam, kundi dahil hindi mo na kayang kalimutan ang sarili mo. At maaring iyon ang simula ng paggaling. Dahil sa unang pagkakataon, itatanong mo sa sarili mo ang tanong na matagal mo nang iniiwasan. Paano naman ako? Paano naman ang mga pangarap ko? Paano naman ang katahimikan ko? Paano naman ang mga bagay na matagal ko nang gustong gawin pero ipinagpaliban ko para sa ibang tao? Paano naman ang buhay na hinihintay kong simulan kapag dumating sila? At doon mo mapapansin ang isang bagay. Habang abala kang naghihintay na piliin ka ng iba, matagal mo nang hindi pinipili ang sarili mo. Habang hinihingi mo ang pagmamahal nila, ipinagkakait mo naman ito sa sarili mo. Habang naghahanap ka ng halaga mula sa iba, nakakalimutan mong mayroon ka na nito noon pa man. Baka matagal ka nang hindi humihinga. Baka matagal mo nang ikinukulong ang sarili mo sa pangangailangang mahalin ng isang taong hindi kayang ibigay ang kailangan mo. Baka matagal mo nang pinapaniwala ang sarili mo na kulang ka. Na kung mas magiging mabait ka pa, mas magiging maunawain ka pa, mas magiging matiyaga ka pa, mas mamahalin ka nila. Pero paano kung hindi ka kulang? Paano kung nasa maling lugar ka lang humihingi ng halaga? Paano kung ang problema ay hindi ang kakulangan mo, kundi ang paniniwala mong kailangan mo pang patunayan ang halaga mo para mahalin? Dahil ang totoo, ang araw na ipinanganak ka, may halaga ka na. Hindi iyon ibinibigay ng relasyon. Hindi iyon nakadepende sa pagpili ng ibang tao. Hindi iyon tumataas kapag mahal ka nila. At hindi rin iyon bumababa kapag iniwan ka nila. Ang halaga mo ay hindi boto ng ibang tao. Hindi ito premyong kailangang pagtrabahuhan. Bahagi na ito ng pagkatao mo. At marahil iyon ang pinakamahalagang leksyon ng hardinero. Hindi lahat ng bagay ay kailangang pilitin para lumago. Hindi lahat ng tao ay kailangang habulin para manatili. At hindi lahat ng pagkawala ay trahedya. Minsan ang pagkawala ay paraan ng buhay para ibalik ka sa sarili mo. Dahil may mga panahong ang pinakamagandang bagay na magagawa mo para sa isang bulaklak ay huwag itong hawakan. At may mga panahong ang pinakamagandang bagay na magagawa mo para sa sarili mo ay ang bitawan ng bagay na matagal nang pumipigil sa iyong mamukadkad. Number 6, ang tunay na kahulugan ng detachment. Paano kung ang buong panahong ito, ang taong kailangan mong balikan ay hindi sila, kundi ikaw? Ang bersyon mong masaya, bago mo ipinagpalit ang kapayapaan mo para sa atensyon ng iba. Ang bersyon mong buo bago mo ipinasa ang susi ng kaligayahan mo sa ibang tao. At marahil iyon ang pinakamalalim na anyo ng detachment. Hindi ang paglayo sa tao, kundi ang paglayo sa ilusyon na kailangan mo sila para maging kumpleto. Dahil kung magiging tapat ka sa sarili mo, karamihan sa sakit na naramdaman mo ay hindi nagsimula noong umalis sila. Nagsimula ito noong naniwala kang ang kaligayahan mo ay nakatali sa presensya nila. Nagsimula ito noong unti-unti mong ibinigay ang kapangyarihan mo. Noong bawat magandang araw mo ay nakadepende sa mensahe nila. Noong bawat ngiti mo ay nakadepende sa atensyon nila. Noong bawat pakiramdam mo ng halaga ay nakadepende sa pagpili nila. At hindi mo agad napansin kung kailan ito nangyari.
Dahil walang isang araw na nagising ka at sinabing, ibibigay ko na ang kontrol ng buhay ko sa ibang tao. Dahan-dahan itong nangyari. Sa bawat pagkakataong mas inuna mo ang kagustuhan nila kaysa sa pangangailangan mo. Sa bawat pagkakataong pinatahimik mo ang sarili mong boses para lamang maiwasan ang pagtatalo. Sa bawat pagkakataong pinili mong magtiis kaysa harapin ang posibilidad na mawala sila. At bago mo pa namalayan, hindi ka na namumuhay para sa sarili mo. Namumuhay ka na para mapanatili ang isang koneksyon. At iyon ang dahilan kung bakit napakahirap ng pagkawala. Hindi lang tao ang nawala. Nawala rin ang bersyon ng buhay na inakala mong para sa iyo. Nawala ang mga plano, nawala ang mga pangarap, nawala ang larawan ng kinabukasang matagal mong binuo sa isip mo. At kapag nangyari iyon, pakiramdam mo para kang naligaw. Para kang mandaragat na nawala ng bituin na sinusundan. Para kang manlalakbay na nawala ng direksyon. Ngunit may isang bagay na hindi agad nakikita ng karamihan. Minsan kailangan mawala ang maling direksyon para makita mo ang tamang landas. Minsan kailangan mabasag ang ilusyon para makita mo ang realidad. At minsan kailangan mawala ang taong ginawa mong mundo para matuklasan mong mayroon ka palang sariling mundo na matagal mo nang pinababayaan. Yan ang detachment na itinuturo ng mga Stoic. Hindi pagiging malamig, hindi pagiging manhid, hindi pagiging walang pakialam. Dahil maraming tao ang mali ang pagkakaintindi sa detachment. Iniisip nila na kailangan mong pigilan ang emosyon, na kailangan mong magpanggap na hindi ka nasaktan, na kailangan mong magmukhang matatag kahit durug na durug ka na. Ngunit hindi iyon ang tunay na kahulugan nito. Ang tunay na detachment ay ang kakayahang mahalin ng hindi nawawala ang sarili mo. Ang kakayahang magbigay ng hindi nauubos. Ang kakayahang magmalasakit nang hindi ginagawa ang ibang tao bilang sentro ng iyong pagkatao. Dahil may malaking pagkakaiba ang pagmamahal at pagdepende. Ang pagmamahal ay nagsasabing, mahal kita, pero kaya ko pa ring mabuhay kahit wala ka. Ang dependency ay nagsasabing, kailangan kita para maging masaya. At kapag ang pagmamahal ay naging dependency, nagsisimula ang pagdurusa. Dahil inilalagay mo ang kapayapaan mo sa kamay ng isang taong hindi mo kontrolado. At ayon kay Marcus Aurelius, marami sa pagdurusa ng tao ay nanggagaling sa pagnanais nilang kontrolin ang mga bagay na wala naman sa kanilang kapangyarihan. Hindi mo kontrolado kung sino ang mananatili. Hindi mo kontrolado kung sino ang aalis. Hindi mo kontrolado kung sino ang makakakita ng halaga mo. Ngunit kontrolado mo kung paano mo haharapin ang mga ito. Kontrolado mo kung paano mo mamahalin ang sarili mo pagkatapos ng pagkawala. Kontrolado mo kung paano ka babangon matapos masaktan. Kontrolado mo kung paano mo bubuuin muli ang buhay mo. At doon nagsisimula ang tunay na kalayaan. Kapag tumigil ka ng tanungin, bakit nila ako iniwan? At nagsimula kang magtanong, ano ang matututuhan ko rito? Kapag tumigil ka ng isipin, paano ko sila maibabalik? At nagsimula kang magtanong, paano ko maibabalik ang sarili ko? Kapag tumigil ka ng habulin ng closure mula sa ibang tao, at nagsimula kang gumawa ng sarili mong closure, dahil ang katotohanan ay hindi lahat ng kwento ay magkakaroon ng maayos na wakas. Hindi lahat ng tanong ay masasagot. Hindi lahat ng sugat ay mabibigyan ng paliwanag. At kung hihintayin mong maunawaan ang lahat bago ka magpatuloy, baka maubos ang buong buhay mo sa paghihintay. Kaya darating ang panahon na kailangan mong pumili. Hindi sa pagitan nila at ng ibang tao, kundi sa pagitan nila at ng sarili mo. At para sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, pipiliin mo ang sarili mo. Hindi dahil masama sila, hindi dahil galit ka, hindi dahil gusto mong gumanti, kundi dahil napagod ka nang iwan ang sarili mo sa bawat pagkakataong sinusubukan mong iligtas ang ibang tao. Napagod ka nang isakripisyo ang katahimikan mo para lamang manatili ang isang taong hindi sigurado sa iyo. Napagod ka nang mabuhay na parang pulubi ng pagmamahal habang nakakalimutang may kayamanan ka na sa loob mo noon pa man. At alam mo kung ano ang mangyayari pagkatapos noon. Unti-unti kang magiging payapa, hindi perpekto, hindi masaya araw-araw, hindi immune sa lungkot, ngunit payapa. At may malaking pagkakaiba iyon dahil ang kaligayahan ay dumarating at umaalis, ngunit ang kapayapaan ay nananatili. At sa wakas, maiintindihan mo ang bagay na matagal mo nang hinahanap. Ang layunin ng detachment ay hindi para kalimutan ang isang tao, hindi para burahin ang mga alaala,
hindi para magkunwaring walang nangyari. Ang layunin ng detachment ay para hindi ka na mawalan ng sarili mo kahit sino pa ang dumating o umalis sa buhay mo. Para manatili kang buo kahit may mawala. Para manatili kang matatag kahit may magbago. Para manatili kang ikaw kahit hindi ka piliin ng iba. At sa dulo ng lahat, may isang bagay na hindi sinasabi ng karamihan. Kapag tunay kang nakalaya, maaring bumalik sila. Maaring hindi. Maaring magsisi sila. Maaring hindi. Maaring ma-realize nila ang halaga mo. Maaring huli na ang lahat. Ngunit sa puntong iyon, hindi na iyon ang sentro ng kwento. Dahil ang pinakamahalagang pagbabalik ay nangyari na. Hindi sila ang bumalik. Ikaw, ang taong matagal mong hinahanap sa iba, ay nasa loob mo pala buong panahon. At matapos ang lahat ng luha, lahat ng paghihintay, lahat ng pagkadurog at lahat ng pagbitaw, sa wakas natagpuan mo siya, ang sarili mo. Sa pagkakataong ito, hindi mo na siya muling iiwan. May isang bagay na bihirang sabihin ng mga tao tungkol sa paghilom. Hindi ito tungkol sa pagiging masaya ulit. Hindi ito tungkol sa paghahanap agad ng kapalit. At lalong hindi ito tungkol sa pagpapatunay sa isang taong iniwan ka na kaya mong mabuhay nang wala sila. Ang tunay na paghilom ay nangyayari kapag hindi mo na kailangang patunayan ang kahit ano. Kapag hindi mo na kailangang ipakita kung gaano ka kasaya. Kapag hindi mo na kailangang iparamdam kung ano ang nawala sa kanila. Kapag hindi mo na kailangang maghintay ng mensahe, tawag paliwanag o pagsisisi para makaramdam ng kapayapaan. Dahil sa puntong iyon, may isang mahalagang bagay kang nauunawaan. Hindi lahat ng taong nawala ay kawalan. Hindi lahat ng pagtatapos ay trahedya at hindi lahat ng pagbitaw ay pagkatalo. Minsan, ang pagbitaw ang unang panalo mo matapos ang mahabang panahon. Dahil habang iniiyakan mo ang pagkawala nila, may bahagi ng sarili mo ang unti-unting bumabalik. Ang kumpiyansa mong matagal mong isinuko, ang kapayapaang matagal mong ipinagpalit, ang pagkataong matagal mong hinayaang umikot sa ibang tao. At habang tumatagal, mas nakikita mo ang isang katotohanan. Hindi ka nasira dahil umalis sila. Nasaktan ka, nadurog ka, napagod ka, pero hindi ka nasira dahil narito ka pa rin. Patuloy na bumabangon, patuloy na lumalaban, patuloy na pinipiling mabuhay, kahit maraming gabing gusto mo na lang sumuko. At baka iyon ang patunay na mas matatag ka kaysa sa inaakala mo. Marahil kaya nangyari ang lahat ng ito, hindi para parusahan ka, kundi para ipakita sa iyo ang isang bagay na matagal mo nang nakakalimutan, na bago pa dumating ang taong iyon, may buhay ka na, may mga pangarap ka na, may halaga ka na, at pagkatapos nilang umalis, nananatili pa rin ang lahat ng iyon. Dahil ang halaga mo ay hindi nakabase sa taong nanatili at hindi rin ito nababawasan ng taong umalis. Sa huli, hindi ang tanong na, babalik pa kaya sila? Ang tanong ay, kapag dumating ang araw na bumalik sila, makikilala mo pa ba ang sarili mong pinaghirapan mong buuin? Dahil ang pinakamalaking tagumpay ay hindi kapag bumalik ang taong iniwan ka. Ang pinakamalaking tagumpay ay kapag hindi mo na kailangang mawala ang sarili mo para mahalin ng iba. At kapag nangyari iyon, may kakaibang katahimikan na hindi kayang bilhin ng pera, hindi kayang ibigay ng relasyon, at hindi kayang nakawin ng kahit sino. Dahil sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, hindi ka na nabubuhay para hintayin ng isang tao. Nabubuhay ka para sa sarili mong paglalakbay, para sa sarili mong paglago, para sa buhay na matagal mong ipinagpaliban habang nakatingin ka sa taong hindi naman tumitingin pabalik. At marahil, iyon ang tunay na kahulugan ng kalayaan. Hindi ang mawala ng mahal, kundi ang matutunang mahalin ang sarili mo kahit may mawala. Kung may natutunan ka sa video na ito, sana ito ang manatili sa isip mo ngayong gabi. May mga taong darating sa buhay mo para turuan kang magmahal. May mga taong darating para turuan kang magtiwala. At mayroon ding mga taong darating para turuan kang bitawan ang mga bagay na hindi na para sa iyo. Ngunit sa lahat ng taong makikilala mo sa buhay na ito, may isang tao na hindi mo dapat kailanman talikuran. At iyon ay ang sarili mo. Kaya kung umabot ka hanggang dulo, gusto kong itanong sa iyo, ano ang isang bagay na handa mo nang bitawan para mabawi ang kapayapaan mo? Isulat mo ang sagot mo sa comments. At kung nararamdaman mong panahon na para piliin ang sarili mo pagkatapos ng lahat ng sakit na pinagdaanan mo, isulat mo rin ang pinipili ko na ang sarili ko. Pinabasa ko ang mga komento ninyo
At maaring ang kwento mo ang magbigay ng lakas sa isang taong tahimik na lumalaban ngayon. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like at i-subscribe para sa mas marami pang malalalim na aral tungkol sa stoicism, paghilom, self-respect at emotional freedom. At tandaan, hindi lahat ng pagkawala ay kapahamakan. Minsan ang pagkawala ang paraan ng buhay para maibalik ka sa taong matagal mo nang hinahanap, ang sarili mo. Magkita-kita tayo sa susunod na video. Hanggang sa muli.